Nagprotesta ng INC, nagprotesta ng Romano Katoliko. Ngayon po, nag-uusap-usap na mga Christian groups and they're inviting me. Naglalaruan ng national government, which is 300 congressmen, 24 senator, 1 president. Vice president is not part of the budget preparation. The vice president only receives the appropriation that will be approved to her by or to him or to the office. Nagagalit tayo, nagpuprotesta tayo, but then ikulong kung ikulong, patayin kung patayin. Dati kasi yung mga congressman at saka senador, kanya-kanyang lakaran. No? First of all, meron silang naka-appropriate sa kanya or naka-earmark sa kanya na 250, 70 million a year. Pero kanya-kanya silang lakaran sa mga agencies. Ang nakita po natin ngayon ay manipulasyon mula sa Office of the President at ayon kay Saldico mula sa Presidente. Tapos, inareglo sa Speaker, tapos pina-operate kay Zaldi as chairman ng Committee on Appropriation. So, kaya ho nakita natin na napakalaki naman nung pagkaka-operate kasi now, it became one whole syndicate. Dati maraming sindikato, congressman, tapos district engineers, tapos agencies or congressman and agencies and contractors. Ngayon, isa na lang, yung presidente, yung speaker, kontsa-kontsaba na, kung tumawid man, of course, siyempre tatawid sa Senado yan kasi meron din doon chairman ng finance. Pakinggan niyo po si Congrego! Hindi lang annual pa. Nakakahiyang congressman ngayon. Ayaw natin matawag na to. Well, good morning everyone. Maraming salamat sa PDP sa invitasyon sa akin to be part of this. At salamat po sa inyo na patuloy na nagtatrabaho para sa ating bansa. Labanan ng abuso at korupsyon na talaga naman nag-pervade na sa atin. And ngayon, di lamang korupsyon, pero pati yung karapatan natin magsalita. Nakikita natin sa ginawa kay Kiko, where Congress was before the bastion of free speech, now it has become the tomb of free speech. Pwede na magnakaw, bawal na magsalita. So, and I've been thinking about this and I was reading yung mga reports ng pork barrel. Ang tawag na po nila ngayon ay allocable. Pinaluwanag ni Congressman Lubiste. Yung allocable pala, yun yung pwedeng i-allok. Tapos yung non-allocable, yun hindi pwedeng i-allok. So, and it runs in the bill. I just like to remind everybody na noong 2013, nung I led the petition sa Supreme Court po questioning the pork barrel system, 70 million lang per congressman ang PDAF at 250 million per senator ang PDAF. Galit na po tayo dahil si Janet Apoles, naalala natin, 10 billion pesos allegedly ang from 2004 to 2013 ang inoperate niya, binibigay sa mga congressman, binibigay sa mga senators, this Ginughost Project. 10 billion lang po yun, napakalaking pera, pero galit tayo kay Napoles. Pero ngayon, mahihiya na po si Napoles sa laki ng pera na winawaldas sa gobyerno. Dahil sabi ng isang, I think it was a senator who said na baka raw umabot na raw ng 1.7 trillion pesos ang gastos sa flood control. DPWH pa lang po yan. Wala pa po yung DA, wala pa yung, hindi pa natin pag-uusapan yung gamot sa DOH. Yung DA na sa dami-dami pinamimigay po dyan, ay hindi ko magtaka kung billion-billion din piso ang winaldas dyan. Dahil, ang cost dyan, dahil nakita po natin na yung sistema dati ng pork barrel, ng PDAF, dati kasi yung mga congressman at saka senador,
kanya-kanyang lakaran. No? First of all, meron silang naka-appropriate sa kanya, or naka-earmark sa kanya na 250, 70 million a year. Pero kanya-kanya silang lakaran sa mga agencies. Ang nakita po natin ngayon ay manipulasyon mula sa Office of the President at ayon kay Saldico mula sa Presidente. Tapos, inareglo sa Speaker, tapos pina-operate kay Zaldi as sa chairman ng Committee on Appropriation. So, kaya ho nakita natin na napakalaki naman nung pagkaka-operate kasi now, it became one whole syndicate. Dati maraming sindikato, congressman, tapos district engineers, tapos agencies or congressman and agencies and contractors. Ngayon, isa na lang, yung presidente, yung speaker, kontsa-kontsaba na, kung tumawid man, of course, siyempre tatawid sa Senado yan kasi meron din doon chairman ng finance and they need to both approve the budget. So naghahatian. Kaya naalala po natin, I think this was 2022 or 23, 22, passing the 23 budget. Nagre-reklamo ang Senado, naalala ko po, dahil napakalaki raw ng diferensya nung NEP papunta rin sa BICAM, papunta rin sa pipirmahang GAA. And then suddenly, nagkaroon ng areglo, bilang pumasa na lang, pero nabigyan daw ng 19 billion ang Senado. And these are all on record. So, ganun po ang sitwasyon natin ngayon. And then, nagagalit tayo, nagpoprotesta tayo, pero imbis na pakinggan tayo ng gobyerno, presidente naman mismo umamin na sobrang kulang pang korupsyon, sinasilence pa ho ang Pilipino at tinatakot. Yung ginawa ho kay Kiko is an assault to all of us who are fighting corruption. But then, ikulong kung ikulong, patayin kung patayin. Pero yung damdamin ng Pilipino na labanan ng korupsyon at abuso, hindi mo nila mapapatayan. And I think there's more yet to come. Wala na eh. Nagprotesta ng INC, nagprotesta ng Romano Katoliko. Ngayon po, nag-uusap-usap na mga Christian groups and they're inviting me na they will give their positions themselves. I mean, the whole Philippines is already crying for change. And ayan o, panawagan natin sa gobyerno. Meron pa 3 taon kung talagang may pagmamahal kayo sa bayan at sa ating Pangulo kung talagang mukhang hindi ka naman talaga bababa. Diba? So kung hindi ka bababa, gawin mo na lang po ang tama. Diba? Una-una, pakasuhan mo lahat at pahuli, pakulong. Lahat ng nag-abuso kahit insan nyo po, imbestigahan nyo, huwag nyo itago. Pangalawa, magpa-imbestiga ka rin if you want ma-restore ang tiwala ng tao sa gobyerno, magpa-imbestiga ka din. Pangatlo, kung ako po sa inyo, kung ako sa kanya, or ayoko namang magyabang, pero if I will advise the President today, sabihan mo na lahat ng contractors, congressmen, and officials na nagnakaw sa flood control, na ibalik ang perang ninakaw sa loob ng 3 araw o kakalubusuhin mo sila. Pag ginawa mo yan, magbabalik po yan. Magbabalik yan. At baka may masmasan ng konti ang tao sa nangyari. Pangatlo, tigilan nyo na po yung pangaharas sa mga nagpoprotesta ng korupsyon dahil lalo lang nagagalit ang tao. Ang dapat nyong habulin yung mga korap, hindi yung mga nagpoprotesta. And lastly, pang-apat, we need systemic changes in government to fight corruption. We need a more transparent and accountable system in spending public funds. And you need to work hard. Kung hindi nyo maikasa at hindi nyo maitulak ang federalismo ngayon, which will really limit corruption. Kasi ang pera mapupunta na or the bulk of the money will go to the local governments. Nililiit ang paglalaroan. Siguro kung meron silang 6 trillion na paglalaroan ngayon,
subject to corruption. Pag finederalize mo ang sistema, baka 1 trilyon na lang. Malaki pa rin, pero at least malaki na bawas. Pero ngayon po, budget season, kinausap ko rin po yung ating mga kaibigan sa senador, pati si Sherwin. Sinabi ko, pare, merong Regional Development Council na taon-taon nagsasubmit sa Kongreso in both houses na kanilang proposal para sa kanilang mga lugar. 30% lang ang ina-approvean nyo sa kanilang mga isinasubmit na budget proposal. 70% pinaglalaroan na lahat ng national government. Kaya ganito ang nangyayari, mga lugar na hindi naman kailangan ng flood control, nagkakaroon ng flood control projects. Mga naririnig natin noon, mga fertilizers, mga lugar, mga syudad na hindi naman nangangailangan ng fertilizer funds. Kakaroon ng fertilizer funds kasi nga pinaglalaroan ng national government, which is 300 congressmen, 24 senator, 1 president. Vice president is not part of the budget preparation. The vice president only receives the appropriation that will be approved to her by or to him or to the office by Congress and the president. So, yan po, ngayon pa lang, pwede na nilang ganapan po yun. You know, ito na po, dito na magtatapos. Ang local government, lagi na lang nagrereklamo, walang pera, di ba? Nasa kanilang baha, pero hindi nila maipagawa ang kanilang mga dike dahil lahat ng pera nasa Kongreso, nasa Senado. So pag hindi na sila mabigyan, dahil naubos na sa ayuda, di ba? Nakita natin nung eleksyon, kaluwat kanan ng ayuda, tapos ngayon walang pambayad sa PhilHealth, kasi 60 billion pesos pala ng PhilHealth, naggasto sa flood control at sa kampanya, 170 billion pesos ng PDIC na para sa bangko, nagasto sa flood control tsaka sa kampanya. Ngayon, ang mga ospital ayaw na tumanggap ng guarantee letter dahil wala na raw pambayad ng PhilHealth. So anong kalokohan to? I mean, ano pa ang kailangan natin gawin? Kaya nga sinasabi ko sa ating Pangulo ngayon, Pangulong Marcos, hindi naman kalabisan po siguro, nahingin ko sa inyo, na kung hindi naman kayo bababa, gawin nyo na lang po ang tama. Sundan nyo lang ang batas, sundan nyo lang ang saligang batas. At yun din po ang aking panawagan sa ating mga kababayan. Yung mga usapan sa kudeta, junta government, caretaker government, iwasan po natin yan. Gulo lang po yan. Gulo lang po yan. Meron tayong batas, sundan natin ang batas. And gawin lang natin. Maraming salamat po. Alright, salamat po sa pagbibigay ng